So welcome back to my podcast, where real stories, real people. So kasama natin dito si Sir Rod Tuason. He is my teacher sa college and hindi lang siya isang teacher na nagtuturo, isang teacher na may pangarap din outside school. So right, how's life, sir? Okay lang. Masaya, contented, di ba? At peace with myself. Paano ka napunta sa teaching, sir? Was it your first choice or calling na na-discover mo along the way? Teaching, ayoko sa teaching. Mahirap magturo, especially if you will try to do it properly. Nung sinabi ko dati sa nanay ko na magtuturo ako, sabi ng nanay ko, tigilan mo yan, baka makulong ka dyan. Diba? Bakit? Kasi impulsive ako eh. Mahilig ako sa away, magaan yung kamay ko. Pag may nasabi ka sa akin pangit, ay talaga naman, ipipilit ko yung karapatan ko. Hindi ako mabait na estudyante, bastos akong estudyante during nung nag-aaral ako. Ang kinakatakot ko, baka gawin sa akin ng estudyante ko yung ginagawa ko sa dati. So, away yun. Kaso, hindi na siya katulad ng away bata na pag sinuntok ka, pwede mong suntukin, areglo, okay na. Pag ikaw na yung teacher at ikaw yung nakasakit, ibang repercussions na yun eh. Iba na yung ano. So, I do not want to be involved pagdating dun sa teaching. Before graduation, I already have a job. I'm already working. Kaso, sabi nga kahit anong plano mo sa buhay mo, pag may ibang plano si Lord para sa'yo, si Lord ang masusunod. Si God yung meron siyang ways of showing me little by little kung ano yung kailangan kong gawin, kung ano yung kailangan kong matutunan. Kasi with the matter of teaching, meron akong kayang i-offer na hindi kayang i-offer ng ibang teacher. Diba? Yung ibang teacher, magtuturo yan ng A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which is, para sa akin, mali. Kasi you are striving and working for grades. Pero sa totoong buhay, hindi ka dapat nagtatrabaho para sa grades eh. Kasi pagdating mo sa totoong buhay, sa reality, especially sa tinuturo ko, HR and kusina, you have to work for skills. Kasi kahit alam mo yung ibig sabihin nun, kung hindi mo kayang gawin, nonsense yun. Sobrang calling yung teaching para sa akin. Kasi I'm a fan of money. I love to earn money. Hindi mo makukuha sa pagtuturo yan. Matalino si Lord. Calling for me yung teaching. As you said, hindi mo siya first choice, which is calling mo siya. Kailan mo siya na-realize na gusto mo siyang i-pursue? And can you recall yung story ni your student, Berto? I have this one student, pangalan niya Berto. I started teaching sa public school college. So, hindi lahat ng estudyante may pera. Hindi lahat ng estudyante mayroong per hours to spend. I have this one student na ang pagpasok niya palagi, naka-white t-shirt, naka-slacks na itim, tapos naka-chinelas, ganun lang. Kaso I often see him sa jeepney station na nagtatawag ng pasahero. Yung Quiapo, dito po sa akayan ng Quiapo. Kasi everyday, napapas ko yun nadadaanan ko siya, nakikita ko rin siya. Ang day na yun, he came into school, naka-enroll siya. Parang nabigyan siya ng scholarship ng kagawad or kapitan na para makapag-aral. Every day, every lunch, matigas yung mukha niya, papasok siya sa loob ng kusina, nanghihingi siya ng toyo. So wondering kung para saan yung toyo, di ba? Siyempre, anim yung toyo. Hindi siya mahilig makipag-usap sa mga kaklase niya. He do not want to socialize. Kaso one time, nakikita ko siya madalas, he is eating alone. Meron siyang plastic ng kanin, tapos doon niya ipinapatak yung toyo, yun yung kinakain niya. Imagine doing that every day. Siyempre, nasa kusina tayo. Meron din naman tayong capability to spend. Siya na lang yung inuutusan kong bumili ng lunch ko. Pag pinabili ko siya, siyempre, damay na siya ron. So, meron akong opportunity to talk with him. During ng mga conversations namin, hindi pangit yung ugali ng bata Rough! Kasi normal yun sa kinalakihan niya, kalye. Yung pagsasalita niya, rough. Normal yun sa kinalakihan niya. Yung galaw niya, rough. Normal yun. Kasi kali nga yung inanuhan niya So sabi ko sa kanya, sipag mo lagi kang nandito. Diretso siyang magsalita. Kasi sir, may pagkain dito sinusunod mo yung mga kaklase mo pag nag-uutos. Minsan, ibang section na yung nag-uutos sa'yo, sinusunod mo pa. Sir, pag pinagbabantay nila ako, inuutusan nila ako maglinis ng plato, binibigyan kasi nila ako ng naluluto nila. Food na yun, naiuwi ko sa mga kapatid ko. 6 po kasi yung kapatid ko, sir. So, that point on, Matik, talagang hikahos. Ang makulit, hindi lang yung sarili niya yung inilalaban niya para kumain. Inilalaban niya para kumain yung 6 na kapatid niya. Iniwanan na sila ng tatay niya, tapos yung nanay niya, labandera lang. Imagine being in that position. Yung iba, problema mo lang, kumain mainit na ulo mo. Pero yung problemahin mo yung 6 na kapatid mo at ikaw yung panganay,
na ihahanap mo ng kakainin araw-araw. Hindi biro yun. Hindi biro yun. Sobra. So, I respect him for that. So, sabi ko, kung ano yung maitutulong ko sa inya, tumambay ka yan. Sige, tambay ka. Walang problema. Kausapin mo yung kaklase mo, yung maiuwi mo. Yung sobra sa bulsa ko na pwede mong iuwi. Sige, kaso dumating pa rin dun sa point na even pamasahe, hindi na kaya. Sabi ko na lang sa kanya, trabaho ka sa akin as student assistant. Hindi kita kayang pasahurin ng minimum, pero kaya ka bigyan ng pamasahe tsaka pangkain araw-araw. Tapos kung tatambay ka rito, ayun, makakikita ka yung mga ingredients na sobrang toyo, suka, sobrang baboy na hindi iuuwit, karaniwang itatapon lang ng mga kaklase mo na hindi naiintindihan yung value ng pera. You can bring it home. Kaso, gaya nga nung sabi, pag lagi mong ginagawa, gagaling ka. Napapanood niya lagi yung klase. May mga times na kukontratahin ko siya, checkan mo tong mga test papers. Kababasa niya, kauulit niya, nagre-retain sa utak niya. Dumarating yung point, makikita mo, he is helping yung mga classmates niya hindi makasabay. Natuturuan niya kasi repetitive niya ginagawa. So, ibig sabihin, walang taong bobo. Taong tamad, marami. Tapos dumating nga rin point na, yun, wala na talaga. Kailangan niya talaga magtrabaho para pakainin yung 6 na kapatid niya. Siguro, natapat din para sa kanya. May nabili akong simpleng oven. Sabi ko sa kanya, kung ganun yung problema, tapos meron kang 6 na kapatid, yung may mga edad na, turuan natin. Tayo tayo ng pandesalan sa umaga. Kasi nakatira sila sa tabi ng kalsada. Simpleng pandesalan. Tapos sa hapon, kung ano yung pandesal mo, iprito mo yun, pagulungan mo sa asukal, donut na yun eh. So, targetin natin na magkaroon ng pang-araw-araw na pagkain yung pamilya mo. Pinuhunan na namin, ginawa namin ng paraan. Nakatawid! Imagine that! Nakatawid na makagraduate ng kolehiyo. So, that person, si Berto ngayon, nasa Australia na. Maayos na yung buhay. Inilaban niya rin naman kasi talaga. Diba? Yun yung sinasabing knowing what you want, learning how to get it. Kaya mong baguhin yung buhay mo. Especially pag nabigyan ka ng maayos na oportunidad tsaka platform kung paano mo siya babaguhin. Yung teaching, yun. Ibig sabihin, kahit ganong kagago yung tao, minsan ang hinaantay lang niyan, direction, yung light, yung signal, kung ano yung gagawin tsaka saan siya pupunta. Pag nabigyan mo ng maayos na direction yung tao, kung ano yung kailangan niyang baguhin, yung simpleng direction lang kung ano yung dapat gawin, you can change lives. Yun yung nakaka-addict sa pagtuturo. Inilagay tayo ni Lord doon na yung mga taong walang-wala, tsaka yung may katigasan ng mukha na nalilihis, na kaya nating makarelate at nakikinig sila sa atin. Kasi alam nila na alam natin kung ano yung tinutungtungan nila. Sa tingin ko, yun yung calling para sa akin. I do not have, at this point, hindi ko kailangan maghabol ng pera. Ipinrovide ni Lord ng sobra-sobra yun. Pagdating dun sa mga businesses, hindi ko kailangan maghabol, hindi ko kailangan habulin yun. Ibinigay ni Lord ng sobra-sobra yun. God has provided me with so much talent na pwede kong i-share sa bata. Kaya ko silang yung bagay na mahirap, kaya nating padaliin. Nandun tayo sa point that we can change yung system. Yung system kasi natin ngayon, bullshit eh. You are paying money to school for what? Diploma? You are paying money sa school for what? Grades. Pero grades sa college will not land you a good job. Diploma in college will not land you high-paying. Hindi ka nga mabibili ng bahay nun kahit tumagal ka ng 20 taon. Ang dapat mabago is nandun tayo sa position na we can offer students, yes, you can pay, pero ang po-provide namin sa'yo skill and proper know-how na nandito ka pa lang sa school, kaya mo nang mag-start or innovate your own business na paglalabas ka, naiintindihan mo yung financial literacy and kung paano kumita ng pera. Yung diploma, kung talagang tatanga-tanga ka na ang kaya mo lang mag-empleyado ka. Pero kung kaya mong lumabas dito, na kaya mong magtayo ng sarili mong negosyo, at ikaw yung magbibigay ng light, at ikaw yung magbibigay ng employment para dun sa iba. Yun yung learning na wala sa karaniwang school. I think yun yung platform na pwede natin gawin for change. Simula, turo na tama, na yung Pilipino, i-educate mo na magkaroon ng sarili. Hindi mamasukan. Hindi mag-aral para maging katulong. Mag-aral para magtayo ng sarili niya para makatulong na makapagbigay ng kabuhayan para rin sa iba. And for that experience, Sir, kay Berto, hindi mo lang siya literal na binigyan ng pera because kailangan niya yun. Binigyan mo siya ng opportunity para ma-provide niya yung kinakailangan niya. So that is teaching para sa'yo. Oo, kasi pag nagbigay ka ng pera, nagbibigay ka ng limos. Maliit o malaki pag lilimos. Pero at the end of the day, mauubos yun eh. Diba? Malilimos pa rin yun. Pero if you can give him a proper knowledge, proper skill, na siya yung kikita ng pera, at alam niya kung saan kukunin yung pera na pang-tustos dun sa ano niya, you're no longer giving help. Nagbibigay ka na sa kanya ng path kung paano iaayos yung buhay niya.
Yun yung pagtulong. Ikaw, naging mentor din kita, sir, aside sa teacher dito sa college. Marami akong natutunan sa'yo. Nakilala kita na very passionate. So, what can you say naman sa mga teachers na like, tinitreat lang nila as trabaho? Like, pumapasok lang sila, nagtuturo lang sa because of earning money, monthly. Hindi nila sinasapuso, sinasagawa. Mahirap. Kasi first and foremost, honestly, I'm not in here sa teaching for the money. Kung nandito ako para sa pera, hindi, matagal na akong wala kasi working for me is trying to provide for my family. Especially ngayon, may dalawa akong bulilit. Kung hindi ko kayang i-provide yung pangangailangan ng pamilya ko, nonsense magtrabaho, di ba? Mas priority ko yung maging mabuting ama, mas mabuting asawa, kaysa sa mabuting teacher. Yun naman yung target natin sa buhay. Yun nga lang, pagdating kasi sa pagtuturo, there are so many ways na pwede mong magicin yung pagtuturo. Pwede mong shortcutin. Yung one aspect, pa-report mo, yung tututuro mo, pa-report mo sa estudyante. Sa akin, napakalaking nonsense nun. Kasi ipapa-report mo yung binabayaran kang sinasabi mong alam mo. Tapos batang walang alam yung magtuturo ng subject mo. Una, nagsasayang ka ng oras. Number 2, niloloko mo yung bata. Pangatlo, niloloko mo yung sarili mo. Nakakasanayan yun. Nakakala mo, tama. Kasi wala namang means yung bata na magtanong kung tama o mali. Karaniwan, wala rin yung batang lakas ng loob para sabihin na mali yung ginagawa mo. So, yung pa-report, automatic. Mali yun. Teaching through PowerPoint presentation. Kasi yung teaching, dapat engaging yan eh. You engage, you talk. Sinasabi mo palagi kung ano yung specialization mo. Kaya mong magsabi or magturo ng bagay that is not written on sa book. Pero pag ini-interpret mo lang kung ano yung nakasulat sa libro, that's not teaching. That's reading. Nagbabasa ka lang. Bakit? Kasi yung ini-interpret mo, interpretation mo lang. Hindi naka-basis kung ano talaga yung nangyayari sa industry para makatulong ka. Especially during college kasi kailangan talaga skills vital yun eh. Skills talaga yung bibit-bitin mo eh. Kasi para sa akin, yung taong nagtuturo sa college na wala naman industry practice, meron ka lang MA, masteral, meron ka lang PhD, niloloko mo yung tinuturuan mo. Tapos at the same time, naloko mo na yung sarili mo. Kasi yung repetitive na paggawa mo ng paggawa nun, nakumbinsi mo na yung sarili mo na magaling ka, na tama yun, etc. Diba? So for me, pangit kasi you're trying to develop students, workers, you're trying to inspire someone, pero yung pinanggagalingan, hindi rin naman talaga buo. Kaso ang problem, ang hirap makakuha ng mga taong ganun talaga. Kasi yung mga taong ganun are being paid properly outside. Binabayaran, tama yun. So yung mga karaniwang naiiwan sa pagtuturo are those people na hindi makapasok dun sa industry na kinakabilangan talaga. Hindi mo rin masisi yung sistema. Kasi school, naghahanap ng murang babayaran, nag-e-enroll si bata dahil sa pangalan ng school hoping na tama yung ituturo tapos matuturuan sila ng proper path. Yun na yung naging sistema eh. Pasensya sa tatamaan, pero ganun talaga yung parang naging isang malaking scam yung system. They try to accept students, not to develop graduates na maipagmamalaki nila. They are trying to get students to be involved, to pay yung tuition, tapos sa dulo may diploma ka. Bahala ka na. Diba? So, opinion ko yun. Kung tama, alam niyo yung tama, lahat ng mga nakagraduate, nagtuturo. Kung mali, mali. Kaya nga sabi ko, in my position, kung ako yung nandun sa position ngayon, yun yung susubukan kong baguhin. Yun yung susubukan nating ayusin. Kumbaga, credible teaching, credible department, tapos kung pumunta ka sa amin para matuto, tuturuan ka namin ng tama. Itatama namin yung dapat itama. Tapos i-align ka namin the proper na path na hindi ka pagkakaperahan. Gagastos ka pero para sa'yo. Gagastos ka pero para yung walang talk shit. Diba? Alam mo naman yung sinasabi ko. Nag-i-invest ka para sa sarili. Nag-i-invest ka para sa sarili mo. Makikita mo kung ano man yung gagastusin mo. Yung gagastusin mo, manggagaling sa'yo. At alam mo kung paparasan ginamit. Walang behind the curtain na expenses. Kung talagang gusto ko na tatapos ako sa tenure ko ng pagtuturo, that I will be proud dun sa career na iiwanan mo. This is for all the students na natatakot na mangarap. Anong gusto mong sabihin para sa kanila? Natatakot, mangarap, sarap. Kasi by the time na matakot ka, ibig sabihin, may plano ka. Pag natatakot ka, ibig sabihin, nag-iisip ka. Diba? Nag-iisip ka, you're afraid dun sa future na hindi mo alam. Diba? O, kaso lahat naman tayo, dumaan dun eh. Kung sa akin lang, huwag ka matakot dun sa mga, normal yung matakot. Yun nga lang, just close your eyes, tapos jump in. Kasi dun ka matututo eh. Kung magkamali, learning. Kung mag-succeed,
plus points. Huwag kang matakot magkamali kasi dun ma-expose yung weakness mo eh. I-expose mo nang i-expose yung weakness mo. Kasi pag na-expose yung weakness mo, it will give you proper space para ayusin mo yun. Kasi yun yung life. Yun yung buhay. Personal growth, personal love. Mahalin mo nang mahalin yung sarili mo. Alamin mo yung kahinaan mo para ma-develop mo nang ma-develop. Pag na-develop mo, dapat palagi ang target not to earn money. Dapat ang target to develop skills, to uplift yung buhay ng mga nakapaligid sa'yo. Yun dapat yung target. Kasi money can only move you so far, pero that will leave you empty. Pero kung ang hahabulin mo, makakagawa ako nito kasi makakapagbigay ako ng employment, gagawa ako nito kasi ang habol ko, for me to be the voice ng mga taong di kaya makapagsalita, for me to be the muscle ng mga taong mahihina, for me to be the inspiration ng mga taong naliligaw. If yun yung basis mo of being educated, tapos someone na natatakot, yun yung titignan mo for be the representation of something good. Wala kang pupuntang pangit. Yun lang yun. So that's it, sir. Thank you so much. Salamat, boss. Thank you.